Yeah, this is the topic na gagawin po natin. We are going to discuss about PSEL. Ano ba yung ano ba yung patungkol sa 30 credit units na to na ipinagkaloob sa atin, no, na inalaw ng DOH na maging daan para makapag-renew ka ng license. First time mo ba nag-renew ng license, Teril? Second time po ngayon, sir. The credit units, what is it all about? So makita natin dito. Number one, we are being accredited. Pero kung mapansin mo, yung ating accreditation is Asian Wellness and Spa Academy. Pero sa ngayon, ang ating corporate name is Handspring Wellness and Spa Academy, OPC. Kasi ginawa ko na siyang one-person corporation. Pero ito yung ating accreditation. And yan, ignore na natin yung ano. Ano yung objective? For you to be able to know the background and history of PSEAL, what PSEAL is all about, and define its benefits and advantages. Ano ba yung advantage? Ano yung mga benefit na pwede natin makuha through this massage modality? And of course, will have an idea on how to apply this PSEAL, no? Kulang pa ng PSEAL. But before that, bigyan kita ng kaunting history kung saan nagsimula yung PSEAL. PSEAL is essentially ito yung bunga ng aking pagtatrabaho sa DOH sometime early mga or late 1990s. Ang tagal na, no? In 2001, nagkaroon ako ng chance na padala sa Japan, no? I was still working with DOH. Ako ay isang empleyado ng central office, and then part ng aming part ng aming program sa trabaho is may mga pinapadala sila abroad for mga scholarship. So nagkaroon ako ng chance na makapag-abroad, pinadala ako sa Japan, and then ayun nga, dito ako nag-aral, dito ako kumuha ng aking master's degree, no, Master in Public Administration. While I'm doing my masteral work on the side, nag-aaral ako ng shiatsu. Yun, kasi alam naman nating lahat pagka pinag-usapan ng shiatsu, galing sa Japan yan. So, sabi ko during my free time, enroll ako dun sa Japan Shiatsu College. This is the school where I enrolled in. And ayun na-encounter ko yung Japanese Shiatsu, which is the Namikoshi Shiatsu. Ito yung binuo ng isang mamang ito, si late Tokuhiro Namikoshi. Siya yung founder ng Namikoshi Shiatsu. And true enough, when I came back to Manila, ayun, dinala ko na sa Pilipinas yung massage modality na to. However, parang trivia lang tungkol sa buhay ni Tokuhiro. Kasi si Tokuhiro was at a young age, yung pamilya niya napakahirap. Napakahirap. Kaya ang tatay niya parang si Kiiji, siya, gumagawa siya ng payong. Nakakita ka naman ng payong, no, na Japanese umbrella, no, yung ganon, made of paper and parang kawayan yata yun, bamboo. Yun yung gawain ng ama niya, ng tatay niya. At there was a time nagkasakit yung nanay. And the nanay was bedridden, no? Hilata lang siya sa kanyang higaan. At yung batang ito, si Tokuhiro, naawa siya sa nanay niya. Awang-awa siya. Sabi niya, hindi nakakabangon yung nanay ko. Kaya ang ginawa ng batang ito, hinilot-hilot niya yung nanay niya. He was then at around 7 years old. Hinilot-hilot niya yung nanay niya. No? At hindi niya alam, meron siyang naggalaw o na-touch na trigger point sa kanyang likuran that eventually led to the healing of the mother. Ayun. Kaya because of that experience, na-amaze si Tokuhiro. Sabi niya, pwede ko pala tong gamitin para makatulong sa kapwa. Kaya, ayun, nung nalaman ng mga kanilang kaparian nung araw ng mga Buddhists, at yun, dinadala na yung batang ito. Pagka mayroon may sakit, hinilot-hilot ng bata, at yun nga, no, lo and behold, gumagaling. And then hanggang sa nagkaroon na siya ng nagkaroon siyang edad, and then sabi niya, why not have this kind of thing that I'm doing be acknowledged or recognized by the government? Kaya in-apply niya. No, dinala niya sa Ministry of Health ng Japan yung kanyang alam, no, patungkol sa panghihilot. Kaya lang, ang sabi ng mga authority, sabi niya, hindi namin ma-approve yan kasi wala kang scientific basis for what you're doing.
So, yun, na-reject siya, kaya hindi siya nag-give up, no? Hindi siya give up. Sabi niya, sige nga, aralin ko nga. Kaya yun, tiningnan niya doon sa Western mga textbooks on anatomy and physiology. And then unti-unti niya, inugnay niya yung kanyang ginagawang panghihilot, no? Yung kanyang mode of modality. By the way, ano pala to? Wala siyang oil. Ano lang yung kanya, yung dry pressing yung ginawa niya. Hanggang sa, yun, hanggang na-develop niya, and then eventually, for after many, many years, inapprove ng government. Kaya ang Namiko Shiatsu is officially recognized by the government as a massage modality for healing, no? So pero hindi siya ano, hindi siya relaxation. It's more on the therapeutic side. Kaya nga nung nag-aaral pa ako at yung teacher ko ay bulag, visually impaired, grabe yung ano niya, yung diin niya sa likuran, no? Ano yun, yung shiatsu pressure, acupressure yun eh. No, pero ginawa nilang yung Japanese context nila, Japanese concept which is namikoshi. So to make the long story short, yun po yun, no? Yun po yung akin natutunan. And I happen to also encounter yung kamag-anak, no? Bata-bata pa ako dito. That was 2001. Ito yung pinaka-mentor ko, si Akira Furuya. And then this is the granddaughter of the founder of the school. I forgot her name, no? Pero ayun po yan, sila po yung tumulong sa akin. Kaya pagdating ng Pilipinas, yun, inuwi ko na yung shiatsu. Pina-recognize ko sa Japanese sa ano yung Japanese massage o Japanese shiatsu, pina-recognize ko sa Philippine government. Kaya lang sabi sa akin ni DOH, hindi namin ma-approve yan kasi Japanese yan eh. Pangalan mo, yung pangalan na ginamit mo, Japanese din. So kaya nga sabi ko, sige, why don't I modify and name this one as PSIL? Ayan, no? And then eventually, na-recognize na rin siya. Nagkaroon siya ng 30 units, in-approve ng DOH. Kaya pagka nagre-renew, yun po, ito yung aking ginagamit. Now, essentially, pag pinag-usapan natin ng PSIL, it's more of a Japanese shiatsu. And Japanese shiatsu na authentic Japanese form of doing things. Now, ano ba yung kanyang benefit? Just like any other form of massage modality, ang unang benefit ng PSIL is physical. Yan, nakakatulong siya sa enhancement ng blood circulation. The only difference there is wala siyang oil, no? Shiatsu, ano pressure lang yung gamit diyan sa kanya. And of course, the way when you do it well, when you do it in a way that sensitive dun sa pakiramdam ng client, it gives a good feeling, ang sarap ng pakiramdam. And then of course, ang aking isa sa pinakapaboritong benefit ng PSIL ay yung meeting the need for touch. Ay, ito po, no? Ibig sabihin nun, lahat ng tao, whether you like it or not, young or old, o male or female, lahat ng tao, mayroon siyang kailangan na, may need for siya for touch. Ayan. Kaya studies have shown that pagka ang isang sanggol ay punong-puno ng human touch, no, yung pagkalinga sa batang ito, ano siya, lumalaki siya mas malusog at ano yan, successful yung kanyang buhay. Unfortunately, kapag ang bata naman ay salat sa ganong klaseng approach, sa ganong klaseng touch, they tend to grow up unhealthy, no? At yun nga, based on studies, maagang namamatay. So essentially, ito yon. Lahat ng tao nangangailangan ng touch. Kaya nga yung Japanese culture, kung makikita mo, bakit napaka-solid ng kanilang lipunan? No, napaka-solid ng kanilang society. Why is that? Because one of the element or one of the reason is because mayaman sila sa ganong type of yung intimacy, yung closeness nila. And I have also experienced that one time. Meron silang Japanese na yung onsen. Yung onsen bath is a public bath wherein lahat ng lalaki papasok sa isang public bath, hubot-hubad lahat 'yan. Hubot-hubad, bata, matanda, lahat 'yan hubot-hubad. And then yung mga mag-ama, naghihiluran sila, no? Naghihiluran sila sa public bath na 'yon. Walang malis, no? Wala silang malis, wala silang nagkakaroon lang ng malis kapag pumapasok mga Pinoy.
Kasi ang Pinoy talagang makulit ang mata, 'di ba? Malikot ang mata, I should say. Kaya katulad ko, pagpasok ko doon, talagang tingin ako ng tingin, bakit ganito? Tapos nakahawak ka doon sa ari mo kasi 'di ba? Parang hindi ka sanay. Pero sa kanila that's already part of the culture. Same is true with the women. Sa ganun din, meron din silang public bath na exclusively for women, no? Bata, matanda, yung ganun. Lahat yun, mag-ina, basta puro babae po nandoon. So that makes them very, very close, no? Yung kanilang application po ng touch, lalo na yung kanilang pamamaraan ng yung healing using the Namiko Shiatsu method. Okay, sa atin po, yung requirements for PCL essentially kasi sa atin naman ito ay modified na yung ating approach. So pwedeng mas stable o pwede na mas sa floor. But in Japan, they only use the floor. Yung tawag po nilang tatami mat. And of course, the alcohol, clean towels, linen, and ito like yung in-emphasize a giving heart, no, a giving heart. What do you mean by a giving heart? Sabi po ni I don't know if I have it here in my slide. Wala, no? Sabi ni uh, founder ni Namiko, si Tokohiro, sabi niya, in Japanese, sabi niya, Shatsune, hahano kukuru. Sabi niya, ang ibig sabihin noon, Shatsu must come from a mother's heart. Imposible naman manggagaling literally sa mother's heart. Pero what he's trying to say is Shatsu must come from someone who truly cares. Ayan, meron siyang malasakit sa kapwa, meron siyang pagkalinga sa kapwa. Yun yung totoong shiatsu. Yun yung totoong namikoshi shiatsu. Kaya ganun din yung inadapt natin sa atin, no, sa pisil. Pero gusto ko lang i-highlight, Teril, na medyo may konting struggle lang ako doon sa authentic na Japanese na shiatsu at dito yun sa atin sa Pilipinas. Why is that? Because like what I've mentioned kanina, yung kanilang method of massage is essentially yon therapeutic, no? Therapeutic yung kanila. So kaya nabanggit ko sa iyo, 'di ba, nung nagde-demo yung aking teacher sa akin, nagka-counter demo kaming dalawa, talagang napapangiwi ako sa sakit, no? Kasi sa kanila no pain no gain. If you feel something is painful, that means something is wrong. Ganon. At hindi ka tatantanan hangga't hindi mo sasabihin o hindi mo idideklara na wala na, okay na. No, namanhid ka na. Yun yung healing sa kanila. Pero pagdating ng Pilipinas, I realized kapag yun ang gawin mo, mawawalan ka ng client. Ayun. Kasi ako mismo ganun nangyari sa akin. Meron akong estudyante sa Baguio, LMD training yon. At nung nagti-training kami, nung kasi paulit-ulit siyang bumabagsak, nung finally pumasa na siya, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, Sir Benji, dalawin mo kami sa spa namin, bigyan kita ng free massage. Sabi ko naman, ako, tuwang-tuwa na ako kasi, di ba? Sino bang ayaw ng free massage? Ayun. Pero nung ginagawa na ako ng therapist, grabe, no? Therapeutic pala yung approach niya. Masakit na masakit, as in masakit. Yan. Yung feeling mo, Teril, na parang sa sakit na nararamdaman mo, gusto mo siyang ihagi sa bintana. Ganon, no? Parang, ganon yung, parang sarap niya ihagis, masakit eh. Pero yung nga pala yung concept na yun. Kaya sabi ko, kapag yun ang gagawin ko sa client ko, malamang sa malamang, wala akong return client. No? Wala akong return client except lang if I go with the line ng therapeutic, talagang asahan nila yon. Pagka therapeutic, masakit yan. Walang therapeutic na relaxing. No? Pag therapeutic, masakit yan. Okay? So, yan lang po yung ating mga kinakailangan dito. And then, of course, ako yung nare-recommend ko yung hand signal lagi. Kapag masakit yung diin, clench ng kamay, something like this. Pag kulang naman po yung pressure, close open, yung palm, no? And then pag okay naman, thumbs up sign. That I always tell my client before we proceed with the massage procedure. Kasi minsan pag tinanong ma'am, kumusta po? Parang minsan tinatamad ka na magsalita, 'di ba? Parang nasa kalagitnaan ka na ng inaantok ka, na gising, ang diwa mo, yung ganon. So, okay na yung may mga sign na lang ng ganon, no? So, I do not know if you find this useful. Ngayon, yeah, the next thing is
ano yung gamit, no? When we do the pisil, when we do the shiatsu, we use the thumb. Yung hinlalaki, and then yung two thumb technique na sinasabi, dalawang magkadikit na thumb, and then mayroon din tayong tinatawag ng thumb on thumb, yung hinlalaki nakapatong sa isang hinlalaki, but definitely the pressure should come from the one that's below, not coming from the one on top, kasi pagka yung sa taas, ano yan, no, it will cause unnecessary pain. So kailangan ito yung mas madiin. And then also we use the palm, lalo na sa stomach, no? So when we do the treatment here, yan, pag dito na yung treatment sa stomach area, palm na yung gamit, no? Palming na yung ginagamit natin. And then there you are. And sa application naman, yeah, like what I mentioned kanina, you have to distinguish kung ano ang nais ng client. Pag nais ng client wellness, then you do the light approach, no? That's why you have to ask for the signal para magkaintindihan kayong dalawa. Pero pagka therapeutic, that's entirely a different story. Kasi therapeutic means meron kang specific health concern na dapat mong i-address using the massage modality. Okay? And like what we said, kapag ang client natin ay children, no? Kasi pwede po sa bata po yung shiatsu, or senior citizen, technically dapat magaan yung ating diin. Pagka adult naman, pwede na yung moderate, pero pagka athletic yung mga client natin, chances are they would be asking for a heavy or mas madiin na pressure. Ano, yun po yung ano po na preferred na mga kababayan natin athletic. Okay, so how do we apply? Ang aking natutunan sa Japan is essentially mahalaga na habang nagbamasahe, enjoy mo yung ginagawa mo. Ayan, no? And how do you do that? Number one, kailangan meron kang you do deep breathing exercise. Ayan, no? So inhale with your nose and exhale with your mouth. Ganon, no? Yan. Pwede mong gawin yan actually before you start with the procedure kasi parang awkward naman habang nagmamassage ko ng isang oras, ganun yung gawa mo. Di ba? Para namang awkward. Pero as a part ng iyong pre-massage procedure, pwede 'yon, no? Yung mag deep inhale, exhale ka lang na na exercise. And of course, the importance of body mechanics. I do not know if you do this, no? Yung kailangan habang gumagalaw ka, habang nagsashatsu, gumagalaw yung buong katawan mo para ma-relieve naman yung back, no? Kasi pagka stiff yung ano mo, yung approach mo, ito yung unang magkakaroon ng pain dito sa lumbar area, no? Kaya kailangan ano pa, gamitan mo ng maayos na body mechanics. And the last but not the least is having a conducive environment. When we say conducive, ibig sabihin nun, yung environment na tahimik, no? Lalo na kung nasa spa setting, kailangan yung music na gagamitin mo ay music na na sumasabay doon sa relaxation, no? Pwede na yung mga spa music, but personally I prefer yung Japanese music, no? Yung Japanese na mga spa music kasi sa tingin ko, nagugustuhan ko siya, na-enjoy ko siya, no? Pero pag nasa bahay, you cannot really avoid na maingay yung paligid, no? Pero kung kaya mong sawayin yung mga kasama mo sa bahay na tumahimik, mas maganda. Pero pag hindi mo kaya, tumahimik ka na lang. Ikaw na tumahimik kasi away na yun eh. Pagka yung kausap mo ay tumahimik tapos ayaw nilang makinig. So that's what we do. We have to adjust. Okay? And of course, ayan, ang aking isang realization sa Japan is if you look at the image here, this is part ng aking libro. Ang makikita mo dito, sandamakmak yung mga pressure points, no? Ganon din sa sumunod, no, na pag nakaharap. Ayan, no? Sandamakmak yung mga pressure points. So, ang aking sinasuggest, kasi nung binilang ko siya, nung isang araw ay sinipag ako, binilang ko lahat kasama yung repetition, no, ng dalawa, na nakatihaya, nakaharap at saka ano. Alam mo, ang aking umabot ng mga 600 na mga points. Sabi ko, mahirap itong ituro kung ganon, no? Sa pagbibilang pa lang, pagod ka na eh. Pagod ka na eh, no? Kasi may mga
Ito, like this one, ilan ba to? Mga 9 puso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 points yung ganon, no? Ilang repetitions yan, yung mga ganon. So, iba-iba. Ngayon, para for easy application, ang ginawa ko na lang, which you could also adapt, ang ginagawa ko, hinahati ko na into 3. Kapag mahaba, pwedeng 6 points. Dito, 3 points. Dito naman, ang nakalagay dito, 1, 2, 3, 4, 5, 5 siya. Gawin kong 3 points. At ito naman, dahil mahaba siya, 3, 6, 9, 9 points pwede. Pero pag bata, pwede ng 3 points pababa. Yan, 3 points. Almost essentially lahat divisible by 3 points. Para madali siyang matandaan. Para madali siyang matandaan. Okay? Otherwise, medyo matatagalan ka ng gusto. Okay. Saka yung recall mo, mahirap. No? Kaya ako, even sa Japan, sabi ko nga 1 year ako nagstay sa Japan, hindi ko ma-assure yung sarili ko na expert na ako nung Japanese shiatsu sa dami-dami ng points at dami-dami ng mga procedure na kailangan sundin. Now, in the spa setting, yan, like what we said, kung magmamassage ka, instead of telling your client na, ito po ay shiatsu, yung aking, gagawin sa inyo, you could use the term pisil. Pisil. Kasi official naman na recognize ng DOH ang pisil as a Japanese, as a massage modality. And you can tell your friends kung mag-home service ka, you do your pisil, something that is unique to their ears, no? Ganon naman yung tao pagkabago, gustong-gusto nila yan, excited yan sila, no? So, yan lang, just try to learn the ropes later on as you go along. At hindi naman natin pwedeng gawin po ito na in one setting, no? Na procedure. I don't know if I have here the video. Ayan. Let's try to take a look kung mabubuksan natin because for the past few days, medyo mahina yung signal dito sa Jensen at the moment. Ayan, I'm trying to open the video. Wala, medyo mabagal talaga. Mabagal yung aking signal dito sa area na to. So, ang gawin na lang natin, at Terrell, I'll send you the link later on. Padala kayong link natin. You could even check the link here, dito sa ating YouTube channel. Hanapin mo lang ito, LMT Videos by Benji Eugenio. And then, i-click mo lang yung pisil. Saan ba yung dito yon? I-click mo yung pisil, lalabas po yung ating mga video. Pero for convenience, mas maganda kung hanapin mo agad official PCL video. Ayan, ako po yung may akda ng official PCL video. And ayan, subscribe ka na rin sa aking channel para pag may mga bago akong mga upload, kukunti pa lang ako mga 1,000 pa lang yung aking video dito. Ayan. So, para ma-access mo yung aking mga video, subscribe ka ha. Subscribe ka. Okay, hindi ko papadala yung certificate mo pag hindi ka mag-subscribe. Hindi joke. States And click mo na rin yung notification button. Wala dito Notification bell para pag may bago, gagano siya ting ting, gaganon yan sa cellphone mo na may bago. Ayan, panoorin mo lang siya. Okay, so I think like what I said, I cannot show any video kasi mabagal yung aking internet Ayun na lang muna. Ito yung well, kung may time ka rin, bisitahin mo yung ating website sa onlineschool.com at may mga kaibigan kang gusto mag-aral, sabihin mo, click nila yung courses, ito yung courses natin and then the enrollment kung gusto nila mag-enroll. At sabihin mo lang no, kung ni-recommend mo, bigyan natin ng discount, no? Pagka marami-rami sila, pwede ako magbigay ng 30% less sa tuition. Ayan. Okay. Sige. Do you have any clarification or questions so far? Terrell, meron ka bang gustong itanong? Baka meron kang mga clarification sa ating kanina. Clear naman po lahat, sir. Malinaw naman. O, sige. So, ganun na lang gawin natin after this. I-ready ko na yung certificate mo. And, na lang, send me your mailing address. Saan mo Ah, gusto ipadala. And then, sino yung tatanggap nung mga certificate. Dalawa yung papadala ko sa iyo, by the way. Isang 30 units, credit units, at isang endorsement sa DOH for the renewal.
No, alam mo naman yan eh, meron ganun eh. Isang form, yung form 3 yata yun eh. No? Form number 3, yun yung endorsement, yung isa naman 30 credit units. Okay. No? Oo, oo. And then, ayan, i-LBC ko na sa iyo as soon as possible. Kaya lang, kasi today is Saturday, may klase po ako mamaya sa aking spa management. Mm. Baka, I hope you won't mind, baka Monday ko na mapa-LBC. Okay lang, Teril? Okay lang po. Okay Okay lang sa po. Monday. Sige. So kung wala ka ng tanong, maraming maraming salamat. Thank you so much for your time. And if ever lang kung ano pang maitulong po ng AUSA sa iyo, you let me know. Message mo lang ako. I hope magkausap din tayo sa sa Messenger. Mas sa akin mas madali kasi Messenger eh. No, Benji Eugenio LMT yung aking account sa Facebook. Dalawa po kasi sir yung nakita ko, hindi ko alam kung alin doon yung tamang Yung yung account. yung may LMT. Yung Ayan, may ito yung may LMT. Dalawa actually active yun eh, pero mas Okay. binubuksan ko yung may LMT, no? Okay. Ayan, kasi proud to be LMT ako eh. Okay. Sige. Teril, maraming salamat. God Thank bless you and po. see you next time around. Asahan mo na lang hopefully within next week ma-receive mo na yung mga certificate. And alam mo naman yung requirements, no? No need na ipadala sa yung requirements. Alam mo na yung requirements ng renewal. Opo. Oh, Opo, sir. sige. Oh, Okay. sige. So, yun lang Salamat po po. sir. Thank you po Maraming sa time salamat, niyo po. Ariel. Thank you po. Okay. With your permission, okay lang sa iyo na para lang maengganyo yung iba na mag-renew sa atin, i-edit ko to then i-upload ko sa YouTube yung ating yung ating session ng PSIL. Okay lang ba? Wala Okay bang lang naman. quarrel? Sige Oo. po. Pagka nag-viral, hati tayo. Sige. Pag umabot ng Sige. 1 million, hati tayo. May ganun. Bye. Okay, bye. Bye. Ito Salamat. God yun, sir. bless. Abangan Thank ko. you. Bye. Okay, all the best. Bye-bye.